na itong Kristo na nakasama namin, na nakita niyong nangaral, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ito yung ibang dulo na aking pinangaral. Kaya basahin po natin sa Galatians chapter 3. No? Ito po yung sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia. Sabi po, Scriptures foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. Kita niyo, that all nations will be blessed through you. Sabi diyan, una nang sinabi itong ebanghelyo kay Abraham, na ang lahat ng mga bansa ay pagpapala. Kung papasahin natin sa verse 16, if I'm not mistaken, dyan sa book na yan, hindi sa mga binhi, kundi sa isang binhi na si Kristo. Siya yung tutupad doong, siya yung gagawa ng pagpapala ng lahat ng mga bansa. Siya yung ipinangakong binhi. So, kung papansinin niyo po, sa 1 Corinthians, binabanggit yung gospel bilang, tignan natin sa, nabili natin yung illustration. Sa 1 Corinthians, na binabasa natin kanina, na pinag-aaralan natin, the gospel is about the death, the burial, and the resurrection in Christ. No? But as in Galatians chapter 3, the gospel talks about, or it's about blessings of all nations. Ito ba'y magkaiba? Ito ba'y kasalungan sa isa't isa? No? Hindi po yan magkasalungan. Bakit? Ito po, kung ako po ang titingin dito sa dalawang bagay nito, ito po iisa. Kaya parehas po itong magandang balita. Kaya nga po ipinangako na ng una eh. Kaya yung natupad, magandang balita. No? Sabihin, totoo na tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. No? Para iligtas tayo o tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, bakit ito iisa? No? Dahil nangyari nga ho, yung sinasabi natin, ipinangaral ng Diyos sa matandang tipan, na ang Kristo'y mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. Ito po'y kanyang gagawin at matutupad sa kanya bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Yung kanyang pagkabuhay, yung kanyang pagkamatay, bilang sakripisyo, bilang spotless lamb. No? Yung kanyang dugo ang mabili sa ating mga kasalanan, na siya'y mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. How about blessings of all nations? Ito po yung pangamaraan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na pagpapalain niya lahat ng mga bansa. Meaning, lahat ng mga bansa, lahat ng tao, bibigyan niya ng pagkakataon sa pagkabuhay na mamuli. Bibigyan niya ng pagkakataon sa kaligtasan patungo sa Ama, doon sa sangkalangitan. Ito yung kaparaanan ng Diyos. Kaya po ito ay iisa. Blessings of all nations and the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ito po yung pinaliliwanag ni Apostol Pablo sa bagay nito. So, patuloy nating pag-aralan yung 1 Corinthians chapter 15 tungkol po sa resurrection or gospel, magandang balita. 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 6, and that he appeared to Cephas, and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Para patunayan ko itong sinasabi ko, sabi ni Apostol Pablo, nagpakita siya kay Cephas, kay Peter, and then to the 12. Yung mga apostol. After that, he appeared to more than 500 of brothers and sisters. Yung iba dyan, buhay pa. Pwede nyo ipagtanong. No? Ibig sabihin, kumbaga sa witness sa korte, hindi lang ako ang eyewitness ng nangyari ito. Na talagang may pagkabuhay na tayo. Na talagang nangyari yung sinasabi sa Scriptures. Nangyari ito sa tao ito si Jesus Christ. Hindi lang ako ang nakakita, hindi lang ako ang may alam. Kung gusto nyo, he appeared to, kaya niya sinasabi ito. Para patunayan yung kanyang claim.
No? Nagpakita kay Cephas sa 12 at sa iba pang mga tao, 500, more than 500 brothers and sisters. At iba dyan ay buhay pa. Ano pa sabi po niya? Sa verse 7 to 9, then He appeared to James, ito yung kapatid po ng ating Panginoon, then to all the apostles, verse 8, and last of all, He appeared to me also. Kaya may personal knowledge ako dito. Hindi ito galing sa ibang tao na nirelay lang sa akin. Itong sinasabi ko, personal knowledge ko ito. Ako mismo nagpakita siya sa akin. At hindi lang ako ang nakakalam nito, hindi lang ako ang nagpapatotoo nito. Ito yung matibay niyang claim sa bagay na ito. Para palakasin yung mga kapatid na may pagkabuhay na muli. Totoo ito. Totoo itong sinasabi ko ito. As to one, sabi niya, and last of all, He appeared to me also as to one abnormally born. Ang ibig sabihin kasi nito, nung nagpakita kasi sa kanya ang Panginoong Jesus pagkatapos na mamatay, pagkatapos ng 3 araw, nandun pa siya sa kalalagayang siya'y persecutor eh. Inahabol niya yung mga tagasunod ng Panginoong, ng ating Panginoong Jesus. Ano siya, persecutor of Church of God. Hinuhuli niya, pinapadakit niya yung mga sumasamba sa sinasabing Jesus na yan. Kaya, kung alamin natin yung kanyang kasaysayan, di ba siya nagulag at eventually, naging taga-sunod din naman siya, naging apostol siya ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya nga sa verse 9, for I am the least of the apostle, and I do not even deserve to be called an apostle. Bakit? Because I persecuted the Church of God. Dati akong manguusig eh. Tutusin, hindi ako marapat-dapat. I am the least. I don't deserve to be called as an apostle. Kasi ginawa ko ito eh. Yun yung kanyang istorya. Pero tignan nyo naman, dating kaaway, kalaban, ngayon nagpapatotoo dun sa kanyang minsang kinalaban. Diba? Hindi pa ba ito matibay na pag-amin? Sa korte, umaamin na yung akusado, hahatulan na yan. Umaamin na eh. Ito po yun, matibay po yung kanyang claim dito sa bagay na ito. So, verse 10 to 11, ang sabi niyan, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believe. Hindi man niya pinagmalaki yung kanyang kontribusyon, yung kanyang nagawa sa pagpapalaganap ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ito'y gawa pa rin ng Diyos eh. This is the grace of God na nasa akin, ang sabi niya. Sabi niya pa nga dyan, hindi lang ako. Sila din. Ito'y hindi lang ako ang nangangaral ng bagay na ito. Sila man ay ipinangangaral ang bagay na ito na inyong pinaniwalaan. Yun yan. Again, sinasabi niya na hindi ako nag-iisa sa pangangaral na ito. Bagamat, hindi lang ako ang nakakita, hindi lang ako ang may kaalaman sa bagay na ito, hindi lang din ako ang nagtuturo ng bagay na ito. Hindi ako nag-iisa sa pangangaral at sa claim na ito na mayroong pagpatuloy na ito. Una niyang tinatalakay dyan yung pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon Jesus. So, later on, tatalakayin niya naman yung pagkabuhay ng muli na gagawin din sa atin ng Diyos. Pero yun yung part 2 eh. Maganda rin yung pagtalakay sa susunod. So, hindi ko matiis, kaya namabanggit ko agad siya. Dahil excited ako talakayin ito dahil pwedeng makapagpabago ng pananaw natin at makapagpapalakas sa mga kapatid natin na nangihina at tulad ko na sinabi ko kanina, may dumadaan doon sa pagsubok na malungkot dahil namatayan sila. Kaya excited po ako ipangaral ito sa inyo mga kapatid. So, tuloy natin.